Paano kung pagsapit ng taong 2040, hindi na lang Metro Manila ang may napakalaking urban area sa Pilipinas, at paano kung may mga bagong lungsod at metropolitan areas na lalago ng sobra dahil sa bagong mga expressway, airports, seaports, business districts, industriya at milyon-milyong bagong residente? Sa video na ito, aalamin natin ang top 10 lugar sa Pilipinas na posibleng maging megacity pagsapit ng 2040, pero linawin natin, ang ranking na ito ay projection at analysis, hindi opisyal na listahan ng gobyerno ng magiging megacity sa 2040, at maaaring magbago ang resulta depende sa population growth, investments, infrastructure at urban planning, so simulan na natin. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Number 10, General Santos City. Kilala ang General Santos bilang isa sa pinakamahalagang economic center sa Mindanao. Malakas ang industriya nito sa fisheries, agriculture, food processing, trade at logistics, at higit sa mismong city center, may posibilidad na mas lumawak ang urban area nito papunta sa mga karatig lugar habang dumarami ang residential areas, negosyo at industrial facilities. Isa rin itong mahalagang gateway ng Soxargen Region sa 2024 census, kabilang ang General Santos sa highly urbanized cities na may napakataas na urbanization level, 98.9%. Kung magpapatuloy ang economic expansion at regional connectivity, maaaring maging mas malaking metropolitan center ang General Santos pagsapit ng 2040. Number 9, Iloilo City Metro Area. Isa ang Iloilo sa pinakamabilis na umuunlad na urban center sa Western Visayas. Makikita rito ang paglago ng business districts, residential developments, tourism, education at services, at ang mas mahalaga, hindi lamang Iloilo City ang dapat nating tingnan. Kasama sa potential metropolitan expansion ang mga kalapit na lugar tulad ng Pavia, Oton, Leganes at Santa Barbara. Kapag mas naging integrated ang transportation at economic activities ng mga lugar na ito, maaaring mabuo ang isang mas malaking Iloilo metropolitan area. At kung magtutuloy-tuloy ang investments hanggang 2040, hindi imposibleng mas maging prominenteng urban center ito sa Visayas. Number 8, Metro CDO. Ang Cagayan de Oro ay isa sa pinakamahalagang gateway ng Northern Mindanao. May strategic location ito dahil konektado sa malaking bahagi ng Mindanao sa pamamagitan ng roads, ports at airports, at hindi lamang Cagayan de Oro ang lumalaki. Kasama sa mas malawak na urban growth corridor ang mga lugar gaya ng Opol, Taguluan, Villanueva at iba pang kalapit na municipalities. Sa Philippine Urban Settlement Framework, ang Metro CDO ay kabilang sa mga metropolitan centers na kinilala para sa Mindanao development. Kaya kung magpapatuloy ang industrialization at population growth, posibleng mas lumawak pa ang Metro CDO bago sumapit ang 2040. Number 7, Metro, Bacolod. Bacolod City ang isa sa pinakamalaking urban center sa Negros Island. Malakas ang economy nito sa services, business, food industry, education at tourism, pero ang malaking potential ay nasa pag-integrate ng Bacolod sa mga karatig lugar tulad ng Talisay at Silay. Kapag nagpatuloy ang residential at commercial development sa corridor na ito, maaaring mas maging metropolitan ang buong area. At dahil central location ang Negros sa Visayas, may potensyal itong maging malaking regional economic hub pagsapit ng 2040. Number 6, Metro Davao. At ngayon, papasok na tayo sa mas malalaking contenders, Metro Davao. Sa kasalukuyan pa lang, napakalaki na ng economic influence ng Davao sa Mindanao at hindi lamang Davao City ang kasama sa metropolitan growth nito.
May mga urban centers at municipalities sa paligid nito na konektado sa economy at transportation network ng Davao. Ayon sa 2024 census, ang Davao City ang may pinakamalaking urban population sa mga highly urbanized cities outside NCR, na may humigit kumulang 1.7 million urban residents. Sa isang National Urban Development Framework, ang Metro Davao ay isa rin sa tatlong pangunahing metropolitan centers ng bansa, kasama ang NCR at Metro Cebu, kaya pagsapit ng 2040, malaking posibilidad na mas magiging dense, connected at economically integrated pa ang Metro Davao. Number 5, Metro Cebu. Kung pag-uusapan ng urbanization sa Visayas, mahirap alisin ang Metro Cebu sa listahan. Ang Metro Cebu ay binubuo ng interconnected cities at municipalities gaya ng Cebu City, Mandaue, Lapu-Lapu, Talisay at iba pa. Isa itong major center ng business, tourism, manufacturing, BPO, education at international connectivity. Sa 2024 census, ang Cebu City ay may mahigit 900,000 urban residents at 94.3% urbanization level. At ayon sa 2025 Philippine New Urban Agenda Report, ang Metro Cebu ay may 2020 population na mahigit 3.16 million at kinikilala bilang pangunahing economic, commercial at logistics center ng Visayas. Kung maayos na mapapaunlad ang transportation, housing at infrastructure, malaki ang potential ng Metro Cebu na maging isang mas malaking metropolitan region bago ang 2040. Number 4, Clark Angeles-San Fernando Corridor. Ang Clark, Angeles at San Fernando Corridor, ito ang isa sa pinaka-interesting na area sa Luzon. Bakit? Dahil hindi lamang ito tungkol sa isang city, may airport, industrial zones, business districts, logistics facilities, residential developments at major road connections. Ang Clark area ay may potential na maging alternative economic center sa Metro Manila, samantala, ang Angeles at San Fernando ay patuloy ding lumalaki bilang urban centers ng Central Luzon. At ayon sa 2024 census, Central Luzon ang isa sa tatlong rehiyong may pinakamataas na urbanization level sa labas ng NCR, na nasa 66.2%. Kung magtutuloy-tuloy ang development ng Clark Corridor at mas magiging connected ito sa Metro Manila at ibang bahagi ng Central Luzon, maaaring lumaki ng husto ang urban footprint nito hanggang 2040. Number 3, Calabarzon Mega Urban Corridor. Calabarzon, at dito nagiging napakalaki ng potential, hindi lang isang city ang pinag-uusapan natin, isipin mo ang interconnected urban areas ng Cavite, Laguna, Batangas at Rizal. Sa 2024 census, 73% ang urbanization level ng Calabarzon, pinakamataas sa lahat ng rehiyon outside NCR, at Rizal, Bulacan at Laguna ay kabilang sa mga lalawigang may napakataas na urbanization rates. Dahil malapit sa Metro Manila at napakaraming industrial, residential at commercial developments, posibleng mas lumawak pa ang continuous urban corridor sa Calabarzon. Number 2, Metro Manila plus Central Luzon Urban Corridor. Metro Manila at ang lumalawak na Central Luzon Corridor, ito ang mas malaking konsepto. Hindi na lamang Metro Manila ang tinitingnan natin kundi ang koneksyon nito sa Bulacan, Pampanga, Tarlac at iba pang bahagi ng Central Luzon. Habang lumalawak ang residential communities, industrial parks, logistics centers at transportation networks, mas nagiging interconnected ang mga urban areas. Ito ang dahilan kung bakit madalas gamitin ang konsepto ng Mega Manila para ilarawan ang napakalawak na urban economic region na kinabibilangan ng Metro Manila at mga karatig na rehiyon.
At kung magpapatuloy ang ganitong urban expansion hanggang 2040, maaaring maging isa ito sa pinakamalaking continuous metropolitan area sa bansa. Pero may malaking problema rin tulad na lang ng traffic, flooding, housing, congestion at infrastructure capacity. Ayon sa World Bank, kabilang sa pangunahing hamon ng Philippine urbanization ang density, distance at division, ibig sabihin, kailangang sabayan ng infrastructure at services ang population growth. Number 1, Greater Metro Manila, Luzon Urban Megalopolis. At para sa number 1 Greater Metro Manila Urban Megalopolis, ito ang pinaka-ambisyosong possibility, sa halip na isang traditional na megacity, maaaring mabuo ang isang napakalaking interconnected urban region mula Metro Manila papunta sa Central Luzon at Calabarzon. Hindi ibig sabihin nito na pagsasamahin ang lahat ng lungsod bilang isang political city, ang ibig sabihin ay magiging sobrang interconnected ang mga lugar sa pamamagitan ng highways, railways, airports, ports, business districts at residential communities. Parang isang malaking economic ecosystem at ito ang direksyon na consistent sa long-term development vision ng Pilipinas. Kaya posible na pagsapit ng 2040, hindi na lang natin pag-uusapan ang Metro Manila bilang isolated urban center, mas magiging mahalaga ang buong network ng mga lungsod na nakapaligid dito. Pero tandaan, hindi population lamang ang basehan para masabing megacity, kailangan ding tingnan ang economic activity, infrastructure, transportation, housing, jobs, density at koneksyon sa ibang urban areas. At higit sa lahat, kailangan ng maayos na urban planning dahil kung mabilis ang paglaki ng population pero hindi nakakasabay ang infrastructure, pwedeng lalong lumala ang traffic, flooding, housing problems at congestion, at maaaring ang mga lugar na maliit pa ngayon ay maging ilan sa pinakamahalagang economic centers ng bansa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share, at maraming salamat sa panunood.